Kumusta mga idol, feedbang e-like mo muna ang ating video, at subscribe salamat. Ang tulisan dahil hindi siya makapaniwala sa nakita niya, agad naman itong pinatay ni Ellen. Nakaramdam si Arthur ng kakaiba dahil meron dapat silang 4 na mage pero 3 lang ang nakikita niya at nasaan ang isa. Sumigaw ang leader na kalimutan na ang plano at wag silang hayaan na mabuhay. Napaisip si Arthur kung sino ang kinakausap niya nang biglang nakita niya ang pang-4 na mage na naghahanda ng atake. Kaya itong ilaga ni Arthur gamit ang mana pero ang kanyang ina ay hindi. Sinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili pero gusto niyang dalhin kasama ang mage. Gumamit si Arthur ng mana na may string at binato niya ito sa mage. Nahuli niya ito sa binti at hinatak pababa. Gumamit si Durden ng Earth Magic para kunin si Arthur pero hindi niya ito naabutan. Masaya na si Arthur dahil lahat sila ay magiging maayos na pero nalulungkot siya dahil hindi niya mararanasan maging kuya. Habang siya ay nahuhulog na isip niya ang dati niyang buhay. Ang dati niyang buhay ay puno ng problema, mababang panganganak at ang kayamanan ay limitado. Ang digmaan ay napalitan ng kalungkutan. Si Gray ay isang hari pero sa katotohanan ang mga miyembro ng konseho ang namumuno, sila ang namamahala sa politics at economy. Si Arthur ay nagdesisyon na at umalis bilang hari. Inialay niya ang buong buhay para maging pinakamalakas, pero sa huli ay nawala pa rin lahat ng mahal niya. Sa huli si Arthur ay nakaligtas pero ang tulisan ay hindi nakaligtas. Nagtaka siya kung bakit siya nakaligtas sa pagkahulog na yon. Uminom siya ng tubig at nagpahinga ulit. Paggising niya ay napaisip siya kung ilang araw na ang nakalipas at kung saan siya napadpad. Kinuha niya ang isang maliit na sword at umalis na siya. Habang siya ay naglalakad may boses siyang narinig at sinabing mabuti daw at gising na siya. Nagulat si Arthur kung sino ang nagsasalita at inakala na galing ito sa bangkay. Pero patuloy pa din itong nagsasalita. Tinanong niya kung sino siya at kung siya daw ba ang nagligtas sa kanya. Nagsalita naman ito na siya ang nagligtas sa kanya pero kung sino daw siya ay malalaman niya pag pumunta siya sa tirahan nito. Sinabi naman ni Arthur na hindi niya daw siya hahanapin, pero siya lang daw ang makakatulong sa kanya para makaalis sa lugar na ito. Nagiba ang tono ng pananalita ni Arthur at sinabing saan daw ang daan papunta sa kanya. Pinakita niya ang daan kay Arthur at nagsimula na siyang umalis. Napapaisip si Arthur kung anong klase ng magic ang ginamit niya para mailigtas siya sa pagkahulog at bakit siya lang ang iniligtas niya. Habang siya ay naglalakad nakita niya ang ilog, at agad-agad siyang naligo dito pero naalala niya na meron nga palang nagbabantay sa kanya, pero sinabi naman nito na wag siyang mag-alala dahil wala naman daw makikita sa kanya. Nakapunta na si Arthur sa tirahan nito pero sinabi nito na hindi daw siya isang bato at malalaman niya daw ito pagpasok niya sa loob. Pumasok na si Arthur sa loob, habang siya ay naglalakad nahulog siya sa ilalim at nakita niya na ang nilalang na nagligtas sa kanya. Natakot si Arthur sa nakita niya pero sinabi nito na wag siyang mag-alala dahil isa siyang mabuting nilalang. Aabutin daw ito ng oras para mabuksan niya ang dimensyon papunta sa bahay nila. Tinanong ni Arthur kung anong pangalan niya. Sinabi naman nito na ang pangalan niya ay Sylvia. Ang lugar daw na ito ay narrow zone sa pagitan ng Beast Glades at Forest Elsher. Si Arthur daw ang kauna-unahan na nakapasok sa domain na ito. Sinabi ni Arthur na Art na lang daw ang itawag niya sa kanya dahil ayon ang tawag sa kanya ng mga magulang niya. Siya daw ay maraming kaaway dahil meron silang gustong makuha na meron siya at sa huli niyang kalaban ay nagtamo siya ng sugat. At kung bakit niya siya niligtas ay dahil sa katapangan at sakripisyo niya. Sinabi nito na magpapahinga na daw siya. Dahil ang kanyang sugat ay lumalala at kailangan nasa magandang kondisyon siya para magawa niya ang dimensyon. At wag daw siyang mag-alala dahil ang kanyang pamilya at kaibigan ay ligtas. Nakahinga ng maluwag si Arthur nang nalaman niyang ligtas sila. Lumipas ang ilang araw ay naintindihan na ni Arthur kung anong klaseng nilalang si Sylvia. Salungat sa kanyang mukha ay isa siyang kind, gentle, patient and warm. Naalala ni Arthur ang mga tulisan kung saan niya pinakita ang kanyang galit at karapat-dapat silang mamatay kung meron man sa kanilang nabuhay ay papatayin niya ang mga ito. Pinitik siya sa noo ni Sylvia at sinabing tama siya na deserve ng mga tulisan ang kamatayan kaya pinili niyang hindi iligtas ang isang mage na nahulog. Ngunit pag hinayaan niya daw ang kanyang puso na puno ng galit at paghihiganti ay magdudulot lang ito ng pinsala sa kanya, sa halip ay. Tinanong siya ni Sylvia kung napalakas daw ba ang pitik niya sa kanya, sinabi naman ni Arthur na okay lang siya. Napansin ni Arthur na ang kanyang sugat ay lumalala pero sinabi ni Sylvia na wag siyang mag-alala dahil ito daw ay gagaling din. Mabuhay ng marangal at nakataas ang noo. Makakatagpo daw siya ulit ng kasawian pero wag niyang hahayaan na balutin siya ng kalungkutan at galit.
Dapat daw siyang matuto sa mga yun at harapin ang hinaharap ng nakangiti at doon lang siya magiging tagumpay. Sa kaalaman daw ni Sylvia na ang mga tao daw ay na-awaken sa edad na 12 o 13, pero bakit daw siya ay nakabuo na agad ng mana core, at kaya niya daw itong gamitin na mas mahusay kaysa sa ibang mage. Kung siya daw ay tuturuan niya baka daw matutunan niya daw ang pag-meditate at pag-absorb ng mana kahit gumagalaw o kaya kahit nakikipaglaban. Sinubukan ito ni Arthur pero hindi niya ito kayang gawin, pero pag nagsanay daw siya ng maigi ay magagawa niya ito. Ilang araw na pagsasanay ni Arthur hanggang sa ito ay nagawa niya na. Tinawag niya si Sylvia na nagawa niya na daw ito pero pagtingin niya kay Sylvia ay nakahilata na ito at duguan. Nakita niya na ang mga sugat nito ay palala na ng palala at nalaman niya na kaya ito lumala ay dahil sa portal na ginagawa niya. Sinabi ni Sylvia na okay lang daw siya, pero umiyak si Arthur dahil paano daw siya magiging okay kung namamatay siya ng dahil sa kanya, wala na daw silang oras at wag na daw niyang sisihin ang sarili niya. Pero sinabi ni Arthur na paanong hindi niya masisisi ang sarili niya kung sinasakripisyo niya ang kanyang sarili para lang makita muli ang kanyang pamilya. Maya-maya ay nagulat si Arthur nang biglang naging dragon ito, kailangan daw niyang bumalik sa original na anyo niya para matapos ang portal, at ngayon na bumalik na siya sa original form niya ay paparating na sila. Tinanong ni Arthur kung sino ang paparating. Sinabi ni Sylvia na may kailangan siyang sabihin bago sila maghiwalay. Binigay ni Sylvia ang itlog kay Arthur at sinabi na kumuha ng isang balahibo at ibalot ito sa itlog para itago ang aura nito, at sa susunod na gagawin niya ay tiisin niya daw ang sakit. Nilapit ni Sylvia ang kanyang bibig sa dibdib ni Arthur at ang lahat daw ay mare-reveal pagdating ng panahon. Bubuksan na daw niya ang portal at wala na daw siyang oras para ihatid pa siya sa kanilang bahay. Maya-maya ay may dumating at sinabi nito na tigilan na ang pagiging matigas na ulo, at ibigay na niya ang hinahanap nila at baka pagalingin pa niya ang kanyang sugat. Nagulat si Arthur dahil kaparehas nito ang dating anyo ni Sylvia. Bigla na lang tumigil ang oras at sinabi ni Sylvia na sinadya niyang patagalin ang oras dahil gusto niya pang makasama si Arthur ng matagal. Hindi daw siya hihiling na patawarin niya siya pero may huli daw siyang hiling at iyon ay tawagin niya siyang Lola. Hinawakan ni Arthur si Sylvia at sinabing umalis na daw sila habang nakatigil ang oras. Pero sinabi ni Sylvia na hindi niya ito magagawa at tinulak niya na si Arthur at nagpaalam na. Sa huling sandali ay tinawag ni Arthur si Sylvia na Lola. At dun po muna natin tatapusin ang ating kwento ngayong araw. Please like at subscribe ang ating munting YouTube channel. Salamat.